Hi everyone! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang collective love reading. Sa anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you dahil ito ay isang timeless reading rin. Okay? So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. So, let's see. Ano yung mga stronger signs for this reading? Tingnan natin yung mga zodiac signs for this reading. We have Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. We have Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. And Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Gemini, Virgo, and Scorpio. Can be any sign as long as makaka-resonate kayo, okay? Let's see kung ano yung recent past. Recent past. Ano yung recent past? Recent past ng collective. The High Priestess. The Emperor. Wow. The Eight of Wands. So, Pisces energy and Aries. May parang may hindi nagpapansinan dito. Parang nagmamatigas. Nagpapataasan ng pride kung sino ang magre-reach out. What is that? Meron nananahimik kasi. Oo. Pwedeng pareho kayo nananahimik. But deep within you, pareho kayong gustong mag-communicate sa isa't isa. What is the High Priestess? The Lovers. Gemini energy, the Emperor. Ooh! Meron ditong masama ang loob. Oo. Sad siya. Pwedeng may disappointment. I feel like may selos dito. No? Pwedeng may jealousy. What is the Three of Swords? O, see? May jealousy. Five of Swords. Some form of betrayal. So, I feel like in this relationship, meron dito na feeling niya na betray siya nung kanyang person. And then, the other person na nanahimik. Kasi, parang ayaw niya na sabayan yung init ng ulo or yung galit ng kanyang person. Yes. Okay, let's see. Recent past. Recent past ng connection na to. Anong nangyari? Not so distant past. Okay, nalaglag ang girl talk. Oh, someone is nakikipag-usap sa kanyang friends. Ayan. Clarity, truth, revelation. Oh my God. Maaring may natuklasan, oo, na itinatago yung isa, tapos parang nagselos. Ngayon, yung isa ayaw na makipag-usap. Feeling betrayed. Not enough. Diba? May snake. Pwedeng may third party situation dito, may involvement ng iba pang tao. Pwedeng romantic, pwedeng friends, no? Kasi minsan napagsaselosan yung mga kaibigan, 'di ba? So tingnan natin. Ano yung current energies? Ano yung current energies ng relationship na ito? Ano yung current energies ng relationship? Ng collective. Current energies. The Fool. Ooh. Nako ha. Meron ditong gusto ng umalis or lumaya. Kasi the Fool is about freedom, starting new things. Merong Five of Pentacles, feeling left out. Queen of Pentacles. Pwedeng you are dealing with Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. What is the Five of Pentacles? The Six of Pentacles. It seems na
merong parang naging space, hindi kayo nag-usap, and then, possible there is someone who is reaching out sa relationship na to. Yung isa medyo nagmamatigas pa. What is the Fool? Umiiwas. Okay, tingnan natin yung feelings ng person mo. Ano yung feelings ng person ng collective? Feelings ng person ng collective. Parang yung person mo, yung nananahimik ka. Oh, siya yung overthinker. Oh my God. Parang, ito yung tipong sinusuyo mo na, pero ayaw makipag-usap. Kasi, pwedeng ito ay yung na-i-impluwensya ng mga kaibigan niya, mga sumbong, ganyan, chuchu-chuchu, ganyan. Nag-overthink tong person na to, pwedeng hindi niya sinasabi yung mga nararamdaman niya towards you. Ito yung pag tinanong mo, okay ka lang, pero hindi siya okay. Nasabihin niya okay siya, pero hindi siya okay. Nagtatampo, nagmamaktol, galit. Oo. Okay, tinan pa natin. What is the High Priestess? Oo, pero gusto niya makipag-usap sa'yo eh. Ayan o, siya ay, nako, hindi makatulog sa gabi, sa kaiisip. Ito yung tipong ayaw makipag-usap, pero siya yung nahihirapan na hindi kanya nakakausap. Gusto niya maayos tong relationship na to. Pero siya yung umiiwas. How about you? Ano yung feelings mo towards your person? Tingnan mo, naguguluhan ka sa kanya. Para kasing sinusuyo mo na siya, tapos siya yung ayaw. 'Di ba? Ayan o, sinusuyo mo, ayaw. Ikaw yung nanunuyo. Tapos, parang, kapag hindi mo naman siya na sinusuyo, nasistress rin siya. Ano ba yan? Pakipot. Baka kasi talagang feeling ko yung person mo nagselos siya. It's either nagselos siya sa mga kaibigan mo, or pwedeng meron siyang nalaman na hindi niya sinasabi sa'yo, na sa tingin mo, hindi naman problema, 'di ba? Pwede ring long distance relationship to. Ano yung feelings mo? Ayan o, pati ikaw confused ka na rin sa kanya. Hindi mo na alam ang gagawin mo kasi parang masyado siyang moody, masyado siyang sensitive. Kaya parang ngayon, yung iba sa inyo, nawawalan na kayo ng gana sa person na to. Learning expansion. Okay, what else? Kailangan dito may mag-open up, opening the heart. Love call. Kailangan nyo mag-usap. Okay? Pwedeng pagsubok to sa inyong relationship. It can be selos, or, yeah, I think selos to eh. Kasi pwedeng meron siya pinagsiselosang kaibigan mo, or someone na nakita niya nakasama mo sa social media, lalo na pag long distance relationship kayo, or merong nagsabi sa kanya na, uy, si ganito, nakita ko, may kasama. O diba, ayan o, may party, may get together. Okay, pwedeng nagkaroon kayo ng reunion with your high school friends, classmates, or may nakita kang kasama somewhere, having fun, enjoying. This can be a long distance relationship, ha. Kaya, yung iba, pwedeng long distance, yung iba naman hindi. Pero I feel like, meron tong mga nalaman, nakita, tamang hinala, na naging reason para magselos.
yung person mo. So, pwede naman tong reversal yung roles, okay? Pwede ikaw yung nagsiselos kasi meron kang nalaman tungkol sa person mo at ayaw mo makipag-usap, hindi mo sinasabi yung totoong nararamdaman mo, kaya naguguluhan na rin sa yung person mo. So, where is this relationship going? Saan ito papunta? Saan papunta tong relationship ng collective? Okay. Merong manunuyo dito. I feel like susuyuin ka ng person mo. Kung ikaw yung nagtatampo or ikaw yung manunuyo sa person mo. You may be dealing with a Cancerian. I think pag-uusapan nyo kung ano yung problema. Pwede rin kasing merong nangingialam sa relationship nyo. Parang pinag-aaway kayo. Pwedeng merong mga hindi boto sa isa't isa. Let's say, kaibigan mo, hindi boto sa person mo or kamag-anak mo or sa side niya, hindi ka gusto ng kaibigan niya or ng kamag-anak niya, family niya doon sa, person mo. Yeah, someone is betraying you. I feel like within, kung sino man yung yung naghihinala or nagsiselos, merong taong malapit sa kanya na pwedeng malapit rin sa'yo or kikilala mo na sinisiraan ka doon sa person mo. Baka siya yung may gusto or may intention or talagang ayaw niya. Tinan mo, pinag-aaway. Wow, I'm sensing someone here na posibleng may gusto sa person mo, kaya gusto niya magkahiwalay kayo. Pwedeng naiinggit siya sa relationship ninyo. So, alam niyo, kailangan niyo talaga mag-usap. Kasi hindi naman maaayos, hindi ma-raise yung concern niyo sa isa't isa kung hindi kayo mag-uusap. Lalo na nami-miss niyo yung isa't isa, you want to talk. I feel like meron naman talagang nagkamali dito. Pwedeng minor yung pagkakamali, misunderstanding, miscommunication. But I think kung ito yung magiging dahilan para mauwi sa hiwalayan yung relationship niyo, parang ang babaw, no? But I think may magre-reach out. Merong pupunta, merong makikipagkita, magsiset ng time to talk, no? Para mapag-usapan, maklaro kung ano man yung gumugulo sa isip at maayos, okay? And magsisimula kayong ulit, okay? So, kailangan malaman mo kung sino tong tao na to. Kasi para at least alam mo, parang may hidden enemies ka. Oo, na tipong hindi boto sa'yo doon sa person mo. Or it's the other way around, no? Yung person mo, parang pwedeng merong kang tao sa buhay mo na hindi boto doon sa person mo, kaya sinisiraan yung person mo. So, kayong dalawa rin lang naman ang mag-aayos ng relationship niyo. So, kailangan mag-usap kasi hanggat tumatagal yung pagkakataon na hindi nyo nadidiscuss na pag-uusapan yung issue nyo, the more na parang lumalaki yung distansya nyo sa isa't isa. Okay? So, that is the reading for you, collective. Thank you so much. And kung meron kayong mga iba pang situation na gusto nyo i-read, comment lang kayo dyan. So, thank you so much and bye!